now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto life everlasting. 500 years of jubilee, 500 years of blessing, 500 years of praises unto Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod,
lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong unyag. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punyag. Misyon, loob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagiging dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan, OAR. Magsitayo ang lahat. Magsiawit na ayan, pinagpala ka, dakilang biyaya, pangako niya, sumibay na. Sinauna mo ang ang taong ay dusig, upang siya'y makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na, bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumibay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumibay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos, gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang alimang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siya'y itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko.
Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na may kipagdigma sa kapwa-hari ang hindi mo na uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung saan nagkakatipon-tipon ang mga tao, ay meron talagang mga diferensya, nag-iiba. Kung maski mga Kristiyano nagkakatipon, gaya dito, nagkakatipon tayo upang magdiwang sa iisang misa, iisang handog ni Kristo bilang sambayanan. Meron din tayong mga diferensya sa ating edukasyon, sa ating pananaw sa buhay, sa ating mga election choices, sa ating mga gustong pagkain, gustong mga bagay. Merong personal at professional differences. Ngunit kung nag-iiba man tayo sa ating maraming mga bagay, bilang mga Kristiyano, iisang bagay lamang ang dapat mag-isa sa atin, ang pagiging alagad ni Kristo. Ano man ang ating mga political persuasion, ano man ang ating mga personal vision, ano man ang ating mga preferences, bilang mga Kristiyano, ang ating huwaran, ang ating modelo ay si Kristo. At sa Ebanghelyo ngayon ay narinig natin galing kay San Lucas na si Kristo samantalang siya ay pumupunta sa Jerusalem. Alam niyo po mga kapatid, between parentheses, ang Ebanghelyo ni San Lucas ay nahati sa dalawa. Una ay ang pagkahanda ng pagpunta sa Jerusalem. Ang pangalawang bahagi ay ang aktwal na pagpunta sa Jerusalem. So lahat ng Ebanghelyo ni San Lucas ay patungo sa Jerusalem na kung saan yon ang sinasabi nating arena, kung saan magdigma si Jesus, kung saan gagawin ang digmaan ni Jesus kalaban sa masama, kalaban sa kasalanan. So ito ngayon ay papunta si Jesus sa Jerusalem at sinasabi sa mga taong gustong sumunod sa Kanya. Lahat tayo ay inanyayahan upang sumama sa Kanya, sa Kanyang autobus o sa Kanyang metro upang doon makipagdigma kasama siya laban sa kasamaan. At dito sinasabi ng Panginoon sa ating narinig na Ebanghelyo ngayon, ang mga kondisyon sa pagkaalagad ni Jesus. 4 na kondisyon. Huwag tayong matali sa ating mga kamag-anakan, sa ating blood relations. Huwag tayong matali sa ating mga possessions. Huwag tayong matakot. Pangatlong kondisyon, huwag tayong matakot sa pagtutugis
sa pagtitiis na talagang darating sa mga alagad ng Panginoon. Pang-apat ay isipin ng mabuti, pag-isipan ng mabuti kung meron ba tayong kakayahan na sundin si Kristo. Hindi gaya ng isang taong nagtatayo ng tore, merong pundasyon, hindi naman may tapos. O gaya ng isang hari na lalaban ang kaniyang 10,000 laban sa 20,000 ng kalaban ay hindi naman pala kaya. So, sinasabi sa atin ng Panginoon, kung ikaw ay susunod sa akin, iisipin mong mabuti, meron ka bang kakayahan? Ngunit ang maganda lang nito mga kapatid, itong yoke, Tagalog daw ay pingga. Itong yugo na binibigay sa atin ng Panginoon ay hindi kagaya ng pingga o yugo na binibigay ng mundo, na binibigay ni Satanas. Ang yugo ay isang instrumento, isang kasangkapan na ginagamit ng isang magbubukid upang papuntahin ang kalabaw o baka o toro o anuman doon kung saan niya gustong papuntahin na mag-araro sa kanyang bukid. So ganoon din ang yugo ng kasalanan na binibigay sa atin ng Diablo. Pinapupunta tayo kung saan niya tayo gusto. At sinasabi ng Panginoon, itong yugo ko ay magaan. Itong pasanin ko ay hindi mabigat. Madali lamang. Kaya tinatanong natin ang ating sarili, talaga bang magaan para sa atin ang pagsunod kay Kristo? Di ba parang mas maganda, parang mas more fun pag sinusundan natin ang mundo? More fun pag sinusundan natin ang layaw ng Diablo? More fun ang gawin natin ang ating gustong gawin? Talaga bang nararanasan natin sa ating buhay ng pagiging alagad ng Panginoon ay gaya ng sinasabi niya, magaan at madali? Ngunit ang mga kondisyon na binigay ng Panginoon ngayon ay parang napakabigat. Iibigin siya ng higit pa sa pag-ibig sa ama, sa ina, sa mga kapatid, asawa. Huwag hayaang ang mga kayamanan ay maging hadlang. Huwag maatali doon sa mga kayamanan, mga material na posisyon. Pangatlong kondisyon, magkaroon kayo ng pagtutugis. Uusigin kayo. Parang mahirap ata. So, ayon ang ating katanungan sa ating sarili. Ang pagsunod ba kay Kristo, gaya ng sinabi niya ay magaan at madali? Sana mabigyan tayo ng grasya, mga kapatid, na yes, Lord, meron akong mga problema, mahirap kang sundin, pero mas nadarama ko ang grasya mo. Sapagkat gaya ng sinasabi ni San Pablo, God is pulling us upward dahil sa kaniyang grasya. Ang grasya ng Panginoon ay umahatak sa atin patungo sa Kaniya. Sinasabi ni San Agustin, kung merong hingin ang Panginoon sa atin, doon mismo sa Kanyang paghingi, in that request that God has made of us, He already gives us the capacity. So mismong hingi ng Panginoon, binibigyan na tayo ng grasya upang matupad ang Kanyang hinihingi. Nararanasan ba natin ito? Nararanasan ba natin na talagang ang yugo
o ang pinggan ni Kristo ay magaan, madali. My yoke is easy and my burden is light. Kung tayo ay nabigyan ng grasya na ganito nga ang nangyayari sa ating buhay, magpasalamat tayo sa Diyos. Alam natin na darating ang mas mahigit pang problema. Hindi lang siguro ang mga kasalukuyan nating mga problema ang ating harapin, darating pa, samantalang tayo ay mas maging malapit kay Kristo. Ngunit alam natin, dahil sa ating karanasang personal, na totoo nga, pag ikaw ay lumapit kay Kristo, hindi mawawala ang problema, pero mas gagaan ang buhay mo. Panghuling pag-iisip, siguro marami sa inyo ang nakakatanda ng isang poster na footprints in the sand, no? Na isang tao ay pinapakita ng Panginoon samantalang siya ay naglalakad sa buhay, ang kanyang mga yapak ay parang footprints in the sand, tapos kasabay sa kanyang mga yapak na maliliit pa at lumalaki, habang siya ay lumalaki bilang tao, ang kasama si Kristo. 2 sets of footprints na yon ang footprints ng Panginoon. Doon, farther on in life, nakita ng tao na naging isa lamang ang set of footprints. Sa halip na 2 set of footprints, naging isa na lamang. At naalaala ng tao na, Lord, yun yata ang panahon na napakalaki ang problema ko. Bakit mo ako iniwan? Bakit nag-iisa lamang akong naglalakad? Samantalang naranasan ko yung napakalaking problema. Ang tugon ng Panginoon, kung makikita mo isang set of footprints, pero mas parang bumigat, mas malalim sa buhangin ang mga yapak, hindi sapagkat ikaw ay iniwan ko, kundi sapagkat ikaw ay kinarga ko. No? So the Lord was carrying him on his shoulders. Or as the song says, if you carry the cross will carry you. Kung iyon ay talagang nagiging totoo sa ating buhay, mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos. Napakalaking grasya. Doon talaga masasabi natin, totoo nga. Hindi lamang na nakasulat sa Biblia, kundi sa buhay ko, nararanasan ko yung sinasabi ng Panginoon. Take my yoke upon you, for my yoke is easy, and my burden is light. Magsitayo ang lahat. Lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo ng hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Ang ating itutugon sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap,
naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba-ibang pangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalhanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Agustin, San Ezequiel Moreno, San Nicolas de Tolentino, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
Ibigin namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinahanabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiludong lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pagkikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Responso para sa mga kaluluwa. Huwag mong alalahanin ang aming mga sala, O Panginoon. Kapag naparito ka upang humusga ng apoy sa daigdig, Ituwid mo ang aming landas sa iyong pananaw, O Panginoong aming Diyos. kapag naparito ka upang humusga ng apoy sa daigdig, Pagkalooban mo sila ng pamahingang walang hanggan, O Panginoon, at naway tumanglaw ang iyong liwanag sa kanila magpakailanman. kapag naparito ka upang humusga ng apoy sa daigdig, Dasalin natin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. huwag mo silang ipahintulot sa tukso. At iadya mo sila sa lahat ng masama. Ilayo mo sila sa apoy ng impyerno. Iligtas mo ang kanilang kaluluwa, O Panginoon. At tumaya panawa ang kanilang kaluluwa. Amen. Panginoon, pakinggan mo kami. Naway makarating ang aming pagsusumamo sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo. Panginoon, tanggapin mo ang mga anak na tinawag mo mula sa buhay na ito. Patawarin mo sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Pagpalain mo sila ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Tanggapin mo sila upang makasama ang mga banal sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pamahingang walang hanggan. At tumanglaw sa kanila ang liwanag magpakailanman. Naway ang kanilang kaluluwa at ang mga mahal nating yumao na sa pamagitan ng mahabaging Diyos ay mamahinga sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. pagpalain kay na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, kumayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19
na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.